Nagtataka si Jiang Li dahil wala siyang nararamdaman na masamang tangka galing sa halimaw. Sa kalagitnaan ng pagmuni-muni ni Jiang Li, biglang dumating sina Uncle Liu at Chanlei. Pagkakita nila sa halimaw, nagpakawala kaagad si Chanlei nang di mabilang ng mga spike na yelo. Sinubukan nitong pingilan ni Jiang Li, ang kaso huli na. Mabilis at matutulis ang mga spike na yelo ni Chanlei. Tumama ito sa nilalang na halimaw at napasigaw ito sa sakit. Galit na galit ang halimaw at sumugod ito ng napakabilis. Hindi makapaniwala si Jiang Li sa bilis nito dahil sa laki niya. Binalutan kaagad ni Jiang Li ang kanyang katawan ng kanyang special na abilidad para protektahan ang sarili nito at madoble ang kanyang bilis. Tumalon si Jiang Li sa ere at nagpakawala ito ng 3 putok sa ulo ng halimaw. Nagulat si Jiang Li dahil ang mga bala na kayang bumutas ng mga baluti ay parang walang iniwan na pinsala. Ang nilalang na halimaw ay pasugod na kay Chanlei. Umabante at tumaran si Uncle Liu. Nagliwanag ang katawan nito na kulay ginto. Kasabay ng pagtangkad at paglaki ng mga muscle, kaboom! Nagpakawala ng matinding suntok si Uncle Liu. Tumama ito sa ulo ng halimaw. At dahil dito, nagkapitak-bitak ang yelong inaapakan nila. Muntik mabali ang ulo ng halimaw at nagpagewang-gewang ito. At dahil sa sakit, napamyaw-myaw ito. Nang marinig ito ni Jiang Li, napaisip ito. Ano ba itong halimaw na ito? Mutated ba ng malaking pusa, leon o tigre? Pero kahit ano pa man, sabi ni Jiang Li, ang halimaw na ito ay masyadong mapanganib. Sabay tutok ng kanyang sniper rifle sa halimaw. Masyadong makbunat ang balat ng halimaw na to. Hindi umubra ang pistol po kanina, kaya kailangan kong gamitin itong sniper. Pagkatapos makatanggap ng matinding suntok ng halimaw kay Uncle Liu, bumaling at sumugod dito kay Jiang Li. Pagtalon nito, pinaputukan ito ni Jiang Li. Sakwil sa mukha ang halimaw. Kahit maramdaman na ito ng halimaw, hindi pa rin nga ito nailagan dahil sa bilis ng bala ni Jiang Li. Sobrang nagalit na ang nilalang na halimaw. Hambingin na ang mukha nito at daan-daan itong lumalapit kay Jiang Li. Sa di inaasahan, bumaloktot ito at naging malaking bola. Gumunong ito papunta kay Jiang Li ng naparabilis. Natulala si Jiang Li sa ginawa ng halimaw. Napamura ito. Nang papalapit na sa kanya ang bolang halimaw, mabilis na binuksan ni Jiang Li ang kanyang kabilang space na lagusan. Sabay-sabing, sa ganitong distansya, wala akong dahilan para tumakbo. Kapag nakapasok ka na sa aking kabilang space dimension, kahit ano ka pang klaseng nilalang, mapapagod at mababalo ka sa hindi gumagalaw na mundo. Kaya lang, nang maramdaman ng nilalang na halimaw ang panghanid, mabilis itong tumalon at iniwasan si Jiang Li. Tumakbo ito papunta sa isang tumpok ng niebe at gumawa ito ng butas. Naisip ni Jiang Li, muntik na namin mauli ito. Gusto ko pa namang pag-aralan ang kaibahan ng mutant na tao sa mutant na hayop. Kaagad na lumapit sina Uncle Liu at Chanlei kay Jiang Li at nagtanong, okay ka lang ba? Pinas ni Jiang Li ang kanyang sniper rifle at alertong tinitignan ang nilalang na halimaw. Tuso ang nilalang na ito, sabi ni Jiang Li kina Uncle Liu at Chanlei, kaya mag-iingat kayo. Biglang nakawala ng malakas na sigaw na meow-meow ang nilalang na halimaw. Para itong nagmumura na puno ng galit at kuot. Mukhang minumura tayo ng halimaw, sabi ni Uncle Liu. Sumagot si Chanlei, napakapanik naman ang mura niya. Bilang tumalikod ang malaking pusa, kinembot niya ang puwit nito at pagkatapos biglang nawala sa niebe. Paano siya naglawan ng ganong kadali, sabi ni Uncle Liu. Namangha din si Chanlei at nag-isip-isip. Maaari kaya na ang nilalang ngayon ay mayroon ding abilidad na may ginagaman sa space? Binaba na ni Jiang Li ang kanyang sniper rifle at sinabing, hindi siguro. Kung meron isang abilidad na ganon, ginamit na niya sana ito kanina. Sa isip ni Jiang Li, mukhang tumakbo lang ang malaking pusa. Nang nilapitan nila ang lugar kung saan biglang nawala ang malaking pusa, nakita nila ang malaking butas. Napagtanto nila na tumakbo ito sa ilalim ng lupa. Napaisip si Chanlei at seryosong nagsalita. Mukhang ang taong sinusubukan nating iligtas ay nakasagupa na ang nilalang na to. Pero malakas at mautak ito. Paano nakakasurvive ang mga ordinaryong tao sa halimaw na yun hanggang sa ngayon? Sigurado ka ba tungkol sa impormasyon, kapatid na Jiang Li? Napaisip ng malalim si Jiang Li sa analysis ni Chanlei. Kahit na tayong mga gumagamit ng special na abilidad ay muntit ng talunin ng nilalang na yon. Kung isasaalang-alang ang kanyang laki at dami ng pagkain na kailangan niya, parang malabong makasurvive si Yang Xingxin ng ganito katagal. Kung ginagawang pagkain ng nilalang na yon ng mga tao dito sa eskwelaan. Kaya lang, may isa pa akong pinagtataka, sabi ni Jiang Li. Bakit wala namang intensyong manakit ang nilalang na halimaw nung una? Magalit lang siya nang inatake mo siya ng mga spike na yelo. Mukhang tumaas na ang talino niya. Baka kasing taas na ng antas ng talino ng tao. Habang tinitignan nila ang malalim na lungga, naisip ni Jiang Li na ang mga magkokone-konektang mga lungga na ito ang dahilan kung bakit may mga buhay pa. Dahil sa mga ito, may umiikot pa na hangin sa ilalim ng lupa. Tumayo si Jiang Li at sinabing, tara, baba tayo at tignan natin. Magulat si Chanlei at kinabahan. Bababa tayo, teritoryo niya yan. Tinignan ni Jiang Li nang may panliliit si Chanlei at sinabing, alam mo ba yung sinasabi mo?
Nakakalimutan mo ba kung ano ang abilidad mo? Kung aatake man ang malaking pusa, di baon mo ng buhay sa nyebe. Maiya bigla si Chanley at sinabing, oo nga pala, nakalimutan ko. Tumalon na ang tatlo sa kuweba at nakita nila ang maraming lagusan. Tanda na ang alimaw na nilalang ay matagal nang naninirahan dito. Naglabas ng lampara si Jiangli. Dahil sa dami ng lagusan, mag-alala si Chanley na baka mawala sila. Naglabas ng isang box na lapis na may mga kulay si Jiangli para bigyan ng tanda ang kanilang dadaanan. Nakasinghot ng amoy ng dugo si Uncle Yu at sinabing, heto ang amoy galing sa nilalang na alimaw. Ilang pao na kaya ang nakain nito? Nagalangan si Chanley at sinabing, hanapin natin ang nilalang kung saan wala ang amoy ng dugo. Tinignan ni Jiangli si Chanley at sinabing, kung natatakot ka, bumalik ka na. Tatlo tayong may espesyal na abilidad dito. Wala kang dapat ikatakot. Kung makakasagupa natin siya, malamang siya ang tatakbo. Pagkatapos, naglabas si Jiangli ng kumikinang na gintong baril, ang Desert Eagle .50, isa sa pinakamalakas na baril sa buong mundo. Nakilala ito ni Uncle Yu na limitadong edisyon lang. Galing ito kay Wang Ximing. Ang lakas nito ay may ikukumpara sa isang sniper rifle. Sinabihan ni Jiangli si Uncle Yu na ang abilidad mo sa pagsubaybay at paggamoy ay malakas. Kaya sundan natin ang amoy ng dugo. Kung maghahanap ito ng mabibiktima, malapit yun sa mga buhay na tao. Kung mahanap natin ito, dadalhin niya tayo sa lugar ng mga buhay na survivor. Natakot si Chanley nang marinig ito na atakihin ng alimaw ang mga buhay at sinabi kay Jiangli na kung makakasagupa natin ito, hindi yun maganda para sa atin. Tinignan ito ni Jiangli nang may pagkadismaya. Ano bang kinakatakot mo? Kung talagang makakasagupa natin ang nilalang na alimaw, gamitin mo lang ang kapangyarihan mo para itrap ito at kami na ang bahala sa lahat. Pero kailangan muna natin tignan ang intensyon nito. Kung hindi ito gagalaw, hindi maganda. Pero kung aatake ito, itutumpa natin ito ng walang alinlangan. Guminhawa kahit papano si Chanley sa mga sinabi ni Jiangli at nagpatuloy na ang mga ito. Samantala, sa loob ng gymnasium sa Azure Sky Academy, si Teacher Liang ay alistong binabantayan ng mga estudyante. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, nag-aalala siya sa muling pag-atake ng malaking pusang alimaw. At alam niya na nasa paligid-ligid lamang ang alimaw. Alam niya na kapag iniwan niya ang mga estudyante, ay malalagay sa panganib ang mga ito. Kaya lang dahil sa 3 araw na walang pagkain, halos umabot na ang kanyang physical na lakas sa limitasyon. Napuntanto ni Teacher Liang na hindi na sila pwedeng magpatuloy ng ganito dahil baka mauna pa silang mamatay sa gutom bago pa umatake ang alimaw. Abang nag-iisip siya ng malalim, nilapitan siya ni Cheng Yu at Shen Yok. Teacher Liang, hindi ka ba lalabas para umanap ng pagkain? Gutom na kaming lahat, sabi ni Cheng Yu. Ikaw lang ang pag-asa namin, dagdag ni Shen Yok. Hindi ka na pwedeng hindi lumabas. Kung hindi kami manimigas sa lamig, mamamatay kami sa gutom. Nang marinig ito ni Teacher Liang, naisip niya, iniisip ba nila na natatakot ako sa alimaw kaya hindi ako lumalabas para kumuha ng pagkain? Nagalit ito pero pinigilan niya ang kanyang sarili at pilit na pinapaalala sa kanyang sarili na dapat bilang guro ay hindi uminit ang mga hulo sa mga estudyante. Huminga ito ng malalim at tumayo. Paano kung umatake ang nilalang na alimaw habang wala ako? Tanong niya sa 2 estudyante. Medyo sumimangot si Shen Yok at sumagot. Kaya dapat bilisan mo ngayon para makabalik ka kaagad-agad. Sumabat si Cheng Yu para pigilan si Shen Yok at magsalita ng mainaon. Teacher Liang, huwag kang mag-alala, may plano ako. Gagawin namin ang lahat para protektahan ang mga ibang mga estudyante. Pero si Cheng Yu iniisip niya sa sarili niya. Hanggang sa ngayon, iniisip mo pa rin na protektahan ng lahat. Hindi ko alam kung anong masasabi ko. Kung tapat ka ba o tanga. Kung ako ang nasa lugar mo, wala akong magiging pakialam sa iba at sa akin lamang ang mga pagkain. Pero swerte pa rin na merong kagaya mo. Kung hindi, patay na ako ngayon. Makaawa pa si Shen Yok. Teacher Liang, pakiusap. Ang mga buhay namin ay nakasalalay lang sa iyo. Okay, sige, sabi ni Teacher Liang. Lalabas na ako ngayon. Mag-ingat ka at bumalik ka ng maaga, sabi ni Cheng Yu. Ang bigyan mo ng pansin, sabi ni Teacher Liang, ang sarili niyong kaligtasan. May plano na si Cheng Yu. Iniisip nito sa sarili niya, sa mga nakalipas na buwan, alam ko na kung kaano gumalaw ang alimaw. Nilalaro muna nito ang kanyang mga biktima at mga 2 hanggang 3 estudyante lang ang kinukuha niya. Alam ko na kung sino ang mga ipapain ko kung sakaling umatake ulit ang alimaw. Pagkalabas ng gymnasium ni Teacher Liang, alam niya na ang nilalang ay nasa malapit lang at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Hindi siya gaanong lumayo at determinado na kaharapin ang alimaw sa isang labanan hanggang kamatayan. Sa araw na ito, alin sa amin ang mamamatay, ang nilalang na alimaw o ako? At kung ginakailangan, handa akong nisakripisyo ang sarili ko para lang mapatay ang nilalang na alimaw. Samantala sa loob ng gym, patuloy ang pag-aalala ni Luca rin kay Yang Xinshin. Masakit pa ba ang kamay mo?
Tumingin lang si Yang Shinshin kay Lu Karen na may pasasalamat at sinabing, sa ganitong kalamig na panahon, hindi ko na masyadong maramdaman ang sakit. Pinapalakas ni Lu Karen ang loob ni Yang Shinshin. Maniwala ka, makakasurvive tayo dito. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Oo naman, panigurado makakasurvive tayo, sabot ni Yang Shinshin. Sa sandaling yon, may narinig silang nakakalokong tawa sa likod. Talaga, nananaginip ka ba ng gising? Sa palagay mo ba sa lahat ng oras swerte ka? Wala talaga akong nakikitang kapalaran mo. Paano ka makakasurvive? Wala kang ibang alam na gawin kung hindi maging pabigat. Kung ako sa'yo, magpatiwakal ka na para hindi ka na mahirapan at makaperwisyo pa ng iba. Makisali pa ang ibang estudyante sa panunuya. Ang kulit mo rin no? Pabigat ka lang talaga. Sa susunod na lumitaw ang halimaw at tapusan mo na. Tahimik lang si Yang Shinshin. Siya ang tipo ng babae na hindi nakikipagbangayan maliban lang sa online. Hindi na ito matagalan ni Lu Karen at magsasalita na sana para kay Yang Shinshin. Pero nang mapatingin nito sa itaas, may nakita siyang isang malaking anino na biglang lumitaw sa labas ng bintana. Kaagad itong tumayo at tinulak si Yang Shinshin. Kasabay nito ang isang kuko na binasag ang bintana. Sabay dakma sa isang estudyante. Si Chen Yu na kahit natakot ay may plano dito. Tinulak niya ang isang estudyante papunta sa halimaw. Gago ka, Chen Yu! Sigaw ng estudyante. Ginagawa mo pa ng mga kaklase mo para makatakas ka. Mamamatay ka rin. Bago pa siya makadalaw, pinisa na siya ng halimaw. Natakot at nataranta lahat ang mga estudyante. Sa labas ng gymnasium, hindi pa napapansin ng halimaw na nasa likod na niya si Teacher Liang. Dinalasan ni Teacher Liang ang mga mata nito. Sabay sugot sa halimaw at bunot ng espada. Tumalon na ito para magpakawala ng isang atake. Habang nasa ere, iniisip ni Teacher Liang na kung mananalo ako, isa itong mapait na tagumpay. Pero kahit papano, makakasurvive kami ng mga estudyante. Pero kung matalo naman ako, panigurado at tapusan ko na. Uli na nang makita ng malaking pusa ang pag-atake ni Teacher Liang. Kasabay ng isang at magliliwanag na talim, isang malupit na hiwa ang pinakawalan ni Teacher Liang sa leeg ng malaking pusa. Napasigaw ang malaking pusa sa sakit. Ang mga estudyante na pinapanood ang eksena at hindi makagalaw sa takot ay tumakbo papunta sa likod ng kanilang guro. Hinarangan ni Teacher Liang ang pasukan na ginawa ng halimaw para hindi ito makapasok. Sa mga oras na iyon, dumating na sina Jiang Li. Ang pagdating nila ay napansin kaagad ni Teacher Liang. Nabuhay ng mga mata nito at nagkaroon ng pag-asa dahil alam niya na ang mga taong ito ay hindi taga-eskwelahan at iniisip niya na ang mga ito ay tagalabas na dumating para iligtas sila. Bilis, tulungan niyo ako sa halimaw na to, sigaw ni Teacher Liang. Nang marinig ito ni Chanlei, tutulungan na sana ito. Kaya lang pinigilan ito ni Jiang Li. Pinapanood ni Jiang Li ang babae at iniisip niya ang taong ito ay dalubhasa. Ang kanyang bilis at lakas ay hindi pangkaraniwan. Malamang, isa rin siyang malakas na individual na may espesyal na abilidad. Hindi ko rin masabi kung kalaban ba siya o kaibigan. Pumunta ako dito para hanapin ang isang tao. At saka, ang malaking halimaw ay malakas. Kung magpapadalos-dalos kami, baka malagay pa kami sa panganib. Huwag na tayong makilap sa laban ng iba, sabi ni Jiang Li. Ang prioridad natin ay hanapin ang isang tao. Ang babaeng ito ay kayang ingatan ang sarili niya. Nakita rin ni Uncle yung sitwasyon. Iniisip niya na kaya rin siyang talunin ng babaeng ito. Ang kanyang pagiging biyasa sa espada ay pambihira, kaya mas maganda na umiwas sa babaeng ito. Tumalikod na ang katlo na parang walang nakita. Nang makita ito ni Teacher Liang, nagulat ito at hindi makapagsalita. Sa isip niya, tao din sila. Bakit hindi nila ako tunungan sa halimaw na to? Galit na sinigawan ng mga ito. Hindi ba kayong mga lalaki? Wala ba kayong mga itlog? Pero parang walang narinig ang tatlo at magpatuloy lang sila sa paglakad. Maya-maya lang, sinipa ni Uncle Yu ang pinto ng gymnasium. Napasigaw ang mga estudyante nung una. Pero nang makita nila na tatlong tao ang pumasok, lumuwag ang pakiramdam nila. Nakita kaagad ni Jiang Li ang babaeng nasa wheelchair. Mabuti na lang nakarating kami sa tamang oras, sabi ni Jiang Li. Kung hindi, sayang lang ang effort namin. Sa sandaling yon, lumapit si Cheng Yu sa kanila. Mula ba kayo sa West Mountain Base? Pinadala ba kayo ng ama ko para sunduin ako? Saan ang West Mountain Base? Tanong ni Jiang Li. Nagsalita si Cheng Yu. Ang ama ko si Wong Zhenggao, ang leader mga Eberlisi City. Narinig mo na siguro ang pangalan na to. Sumagot si Jiang Li nang may pangungutya. Wala pa akong narinig na ganyang pangalan. Habang tinitingnan ni Jiang Li ang binata, iniisip niya kung titignan mo ang kanyang mga damit ay mamahalin. Pero malinaw na hindi na ito nakakaligo at nakakapagpalit ng damit sa loob ng ilang buwan. Wala na siyang pinagkaiba sa isang kulube. Tapos umaasta pang anak ng isang maarya. Pero gusto pang mangalap ng impormasyon ni Jiang Li tungkol sa West Mountain Base na marinig niya dati kina Wang Ximing at Su Hao. Kaya nagtanong ito, anong alam mo tungkol sa West Mountain Organization?
Medyo napaisip si Cheng Yu. Ibig sabihin, hindi kayo taga Shishan Base? Galing ba kayo sa ibang kuta? Ang Shishan Base ang pinakamalatit sa eskwelahan. Kaya bakit kayo ang ipinadala? Nang marinig ito ni Jiang Li, lalo itong naging interesado. Alam niya na ang Heavenly City ay may mga ilang emergency na kuta. Pero malinaw na hindi sila ang binabanggit ni Cheng Yu. Naalala ni Jiang Li na may nabanggit si Wang Ximin sa kanya dati. At talagang may mataas na level ng mga kuta sa Heavenly City. Naisip ni Jiang Li na sakyan ang binata para makakuha pa ng mga impormasyon. Mantanong ito ng mainaon, ano pang alam mo tungkol sa mga ibang kuta? Nang marinig ito ni Cheng Yu, dahil hindi naman siya tanga, naramdaman niya na may hindi tama. Kinumpas niya ang kamay nito at sinabing, sa totoo lang, wala talaga akong masyadong alam sa lokasyon ng mga ito. Pero alam ko, merong mga ibang kuta. Nakakapanghinayang lang talaga at dumating ang bagyong niebe. Walang nakaalam na magiging seryoso ito. Kung hindi sana, nakapunta na ako sa mga kuta na ito. Habang tinitingnan ni Jiang Li si Cheng Yu, iniisip niya marahil wala na itong tiyak na impormasyon. Kung tutusin, matagal na siyang nakulong dito. Kung may kakayahan lang siyang tumawag sa labas, panigurado, tinawagan na niya ang kanyang ama para iligtas siya. Nang makita niya na wala nang parinabang si Cheng Yu, hindi na ito binigyang pansin ni Jiang Li at naglakad na ito papunta kay Yang Xinxin. Nang makita ng ibang estudyante na mukhang hindi naman sila masamang tao, pinalibutan nila ang mga ito at sabik na inalok para iligtas sila. Kung ilalabas mo ako, bibigyan kita ng pera 1 to sawa. Ang tatay ko ay isang chairman ng Chongming Group. Sasabihin ko sa kanya na bigyan ka ng posisyon, sabi ng mga estudyante. Napaisip sina Uncle Liu at Chanlei. Iniisip nila na sobrang dami ng mga estudyante, kaya paano nila ito lahat maliligtas? Nakarating na si Jiang Li malapit kay Yang Xinxin. Ikaw ba si Yang Xinxin? Nakangiting tanong ni Jiang Li. Pinapunta ako ng mga pinsan mo na sina Yang Mi at Joker para iligtas ka. Oo, sagot ni Yang Xinxin. Sa isip niya, hindi kailangan pagdudaan ng lahat. Kung may taong bukas ang kalooban na pumunta at iligtas ako, sigurado hindi ito masamang tao. Okay, tara, sabi ni Jiang Li. Sabay hawak niya sa wheelchair ni Yang Xinxin. Pinigilan ito ni Yang Xinxin at sinabing, sandali, pakiusap. Pwede ba akong humingi ng pabor? Mumiki ng malumanay si Jiang Li at sinabing, oo naman. Basta wag mo lang ilingin sa akin na iligtas lahat ang mga kaklase mo. Tumingin at tinuro ni Yang Xinxin ang dalawa at sinabing, pwede bang patigilin mo silang maglaban? Nag-aalala kasi ako, masyadong delikado. May naramdaman na kakaiba si Jiang Li. Sa isip niya, bakit patitigilin lang? Bakit hindi tulungan si Teacher Liang? Pero hindi na gaanong pinagtuunan ng pansin ito ni Jiang Li. Kung tutusin, kailangan niya ito para panatiliin ang kanyang cybersecurity network. Kaya magandang oportunidad ito para kuhanin ang kanyang pabor. Tinawag na ni Jiang Li sina Uncle Liu at Chanlei at pumunta na ito sa labas ng gymnasium. Sa mga sandaling yon, mabangis na nakikipaglaban si Teacher Liang sa malaking pusa. Ang mga balayibo ng pusa ay nagkaalat sa sahig. Kinolekta ni Jiang Li ang ilang mga ibla at inilagay niya ito sa kanyang kabilang space dimension at iniisip niya na pag-aralan ito. Pagkatapos, tinignan niya si Chanlei. Naintindihan kaagad ito ni Chanlei. Ginamit niya ang kanyang special na abilidad. Biglang lumitaw ang malalaking tipak na yelo mula sa itaas. Sa sumunod na segundo, naabuwal ang niebe at malalaking yelo na naghiwalay sa malaking pusa at kay Teacher Liang. Naglaho kaagad ang malaking pusa. Manginig sa galit si Teacher Liang at sinigawan niya sina Jiang Li at Chanlei. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Natakot si Chanlei at tagtago sa likod ni Jiang Li. Huwag ka na magpasalamat, sabi ni Jiang Li. Normal lang naman sa mga tao na magtulungan. Itinaas ni Liang ang kanyang espada at itinutok sa kanila dahil sa sobrang galit. Alam mo ba ang ginawa mo? Malapit ko ng kalunin ng halimaw. Bakit mo siya iniligtas? Sigaw na sabi ni Teacher Liang. Handa na sana mamatay si Teacher Liang at ubusin ang lahat ng kanyang physical na enerhiya sa uling laban. Pero ngayon, nauwi siyang galit na galit kay Jiang Li. Sumagot lang na parang inosente si Jiang Li. Gusto ka lang namin tulungan. Nag-aalala kami baka masaktan ka ng halimaw. At saka, nakiusap lang ang estudyante mo na makialam kami. Kung hindi siya nakiusap, sa palagay mo ba may pakialam ako? Hindi na napigilan ni Teacher Liang ang galit nito. Sinigawan niya si Jiang Li na uminto at parang kidlat sa bilis na sumugod gamit ang kanyang espada. Nang maramdaman ni Jiang Li na may intensyon na pumatay si Liang at nasa panganib ang kaligtasan nito, kahit ano pa mang dahilan, kailangan niyang depensahan ang sarili niya. Inilabas niya kaagad ang kanyang gintong baril at iniisip niya maganda sanang babae. Kaya lang, mabangis kapag nagalit. Baka maputulan ako. Tumalon si Jiang Li at pinaputukan ito sa ere. Kaya lang, inati lang ni Teacher Liang ang bala. Nabigla at natulala si Jiang Li. Paano nangyari yon? Naati niya ang bala gamit ang espada. Nagpatuloy sa pagsugod si Teacher Liang kay Jiang Li. Habang nasa ere, nakangiti lang si Jiang Li. At sa isip niya, iniintay ko talaga ito. Sabay bukas ng kanyang space dimension. Huli na nang ma-realize ni Teacher Liang ang panganib.
Hinigop na ito ng lagusan at biglang naglaho. Napatumba pa si Jiangli pagbagsak nito. Okay ka lang ba, Jiangli? Sabi ni Chanli at Uncle Yu. Tutulungan sana nila ito. Kaya lang, pinigilan ito ni Jiangli at sinabing, okay lang ako, dyan lang kayo. Pagkatapos ng 3 segundo na nasa kabilang space si Teacher Liam, binuksan na ulit ni Jiangli ang kanyang dimensional gate para pakawalan si Teacher Liam. Inangina si Teacher Liang paglabas niya galing sa kabilang space at hindi niya maipaliwanag kung anong nangyari. Magmagandang loob ako na tulungan ka, sabi ni Jiangli. Pero imbis na magpasalamat, binunot mo pa ang espada mo laban sa akin. Binampot ni Jiangli ang espada ni Liang at sinabing, para mapigilan kita sa anumang gulo na pwede mong gawin, mas mabuting itago ko muna ang mapanganib na bagay na to. Habang hawak ang espada, maisip ni Jiangli, may hindi ito pangkaraniwan na sandata dahil kaya nitong umati ng bala. Pinilit na tumayo ni Teacher Liang at sinabing, ibalik mo sa akin ang espada ko. Hindi ito pinansin ni Jiangli at lumingon sa mga estudyante at kumaway. Kayong dalawa, tulungan niyo ang inyong guro na magpahinga doon sa gilid. Si Teacher Liang na mahina at wala ng lakas sa gilid ay patuloy ang galit at pagtatanong, sino ka ba talaga? Anong ginagawa mo dito? Tinuro ni Jiangli si Yang Xinxin at sinabing, pinsan siya ng mga kasintahan ko. Nandito ako para kunin siya. Nang marinig ito ni Teacher Liang, nagbago kaagad ang ekspresyon nito at nakiusap, pwede mo bang isama ang lahat? Sumigla ang mga estudyante nang marinig ito. Isama mo rin kami. Ilan libong tao na ang nakain ng alimaw dito sa eskwelahan. Ang katay ko panigurado, babayaran ka kahit magkano ang gusto mo. Pakiusap ng mga estudyante. Sa kalagitnaan ng iyawan, nawalan ng pasensya si Jiangli at sumigaw ito. Si Yang Xinxin lang ang sasama ko. Hindi ko kayo responsibilidad. Kukunin ko lang ang pamilya ko. Magganap kayo ng solusyon para sa sarili nyo.